kung paano nakipag-away si Renz kay Jenny at nagiging ibang tao nga daw itong si Renz. Naninilim ang paningin at sumasabog. Pabulong namang tanong ni Rose kay Jessa kung ano nga daw ang ginawa nito kay Jenny at kung ano daw ba talaga ang nangyari. Saad naman ni Jessa na galit nga daw itong si Renz noong nalaman daw nito na magmamigrate na sila ni Jenny sa US upang mag-aral. Bukod pa dito ay ayaw niyang hiwalayan si Jenny at magkakamatayan muna sila bago sila maghiwalay. Sa sinabing yon ni Jessa ay naalala naman ni Rose ang mukha nitong si Renz na galit nang mag-away sila ni Franco. Pagpapatuloy naman ni Jessa na makalipas lang daw ng ilang araw ay natagpuan ang katawan ng kapatid at nahulog siya mula sa balcony ng apartment nila at sinabing suicide nga daw, pero ayon kay Jessa na sino daw ba ang niloloko nila. Saad pa nito kay Rose na nandun nga daw si Renz noon at nakita niyang iyak ng iyak na akala mo nagluluksa pero demonyo nga daw itong si Renz. Pagkwekwento pa ni Jessa kay Rose na hinaras nga din daw siya ni Renz nung isang araw dahil binuksan niya muli ang kaso. Paalala pa nito kay Rose na sabihin nga daw nito sa anak na lumayo na siya kay Renz. Ngunit ayon naman kay Rose na paano nga daw niya ito gagawin, mahal na mahal daw ng anak nito si Renz. Nang nasa labas na ng restaurant sina Rose at Jessa ay bago nga umalis itong si Jessa ay sinabihan niya si Rose na kung mahal nga daw nito talaga ang anak ay iligtas daw niya ito. Habang nag-uusap naman nga itong sina Rose at Jessa ay paparating naman itong sina Renz at Sandra. Nakita ni Renz na nandoon nga si Jessa kaya huminto ito at nilibang niya muna si Sandra para hindi makahalata. Nang makaalis naman si Jessa ay tumuloy na nga ang dalawa sa restaurant, sabay lingon si Renz kay Jessa na tila ba nagbabadya. Pag-uwi naman ni Renz ay nadatnan niya sa labas ng bahay nila ang kanilang mga kapitbahay na nagchichismisan. Nang mapansin nga ng mga ito si Renz ay sinabi agad ng mga ito sa binata na may mga pulis nga daw doon sa bahay nila. Patakbo namang nagpunta si Renz sa bahay nila at nadatnan nga niyang kinakausap ng pulis ang ninong nito. Ayon sa mga pulis na suspect nga daw itong si Dante sa pagtatangka ng buhay ni Jessa at pagtutok nito ng baril. Ayon naman kay Dante na naiintindihan nga daw nito na ginagawa lang nila ang trabaho pero mariing pagtanggi naman ni Dante at sinabing nasa bahay nga daw siya ng araw na yon at sigurado din daw ito na walang kinalaman ang inaanak niya dito. Sakto namang dumating si Renz at sinabihan nga ng isang pulis na iniimbitahan daw nila ito for questioning. Gulat namang tanong ni Bonji na bakit daw pati ang anak ay dinadamay daw ng mga ito. Ngunit ayon naman sa pulis na person of interest nga din daw ang anak nito. Samantala kinausap naman ni Rose si Sandra at kwento nga niya dito na pinuntahan daw siya ni Jessa at sinabi nito na posibleng hindi suicide ang kinamatay ng kapatid niya at baka si Renz nga daw ang pumatay kay Jenny. Patampo namang tanong ni Sandra sa ina na mas naniniwala pa nga daw ito sa babaeng yon. Kwento nga ni Rose na hinaras daw si Jessa kagabi at buti nga daw ay nandoon ito bago pa may mangyaring masama kay Jessa. Ngunit pagalit namang tanong ni Sandra sa ina na ito daw ba talaga ang unang lumapit sa kanya? Bakit daw nito iniimbestigahan si Renz at parang napakadali daw nitong maniwala na masamang tao si Renz. Pilit namang pinapaliwanag ni Rose sa anak na ang sa kanya lang naman daw ay hanggat di pa nga daw nare-resolba yung kaso ay dumistansya muna ito kay Renz. Giit naman ni Sandra na gusto daw ba ng mami nito na makipag-break siya kay Renz na di pa nga daw masyadong kilala ni Sandra si Renz. Ngunit diretsahang sagot naman ni Sandra na ang totoo nga daw ay mas kilala pa nito si Renz kaysa sa kanya.